Situation. For the system of pulleys shown, number one, determine the value of P if W is equal to 360 kilonewton, neglecting the weight of each pulley. Okay, so ano siya? Pulley system siya, no? And guys, according to my students, this is similar to April 2025 board exam. Okay? Um, so, gawin natin muna number one kasi apparently, kapag tinignan mo yung question sa 1, 2, 3, magkakaiba sila ng case, magkakaiba sila ng scenario, no? Kaya unahin muna natin yung number one. Pinapahanap daw yung P, kung ano daw to. Kumbaga, ano yung kailangan mo na panghila dito para equilibrium siya. Okay? Kung ang W mo daw, 360. Okay? So, ang diskarte dito is i-analyze mo muna yung free body diagram ng kada pulley. No? Kada pulley. So, syempre, hindi naman lahat. No? Kailangan lang piliin mo yung meron ka ng given. No? So, in this case kasi ang given sa atin yung W dito. Kaya maganda, i-analyze natin tong pulley na to. So, free body diagram ng pulley na to. So, pangalan na natin ha. A, pulley A, B, C, D, tsaka pulley E. So, ito ngayon yung free body diagram ng pulley E. Okay, so ito yung pulley. Yan. Tapos merong weight dito na equal sa 360. Okay, tapos may tension dito. Tapos meron din dito. Okay? Ngayon, pwede mong i-set na yung mga tension na yon magkakaiba. No? T1, T2, T3. Kaya lang, bago mo gawin yon para hindi ka malito, tignan mo muna. Una, hindi niya sinabi no, na merong friction yung pulley. Kaya assume mo kagad na kapag wala siyang binanggit, frictionless yung pulley. Okay? And kapag frictionless yung pulley, yung cable na naka-attach around the pulley, ang tension nun ay constant, no? Or equal, no? For example, for this particular pulley, pansinin nyo na itong cable na to naka-attach dun sa kabila, ito. So, ibig sabihin, yung tension sa cable na to, tsaka ito, equal. So, yung tension dito tsaka dito, equal. Tawagin natin T. T1. Tas T1 din ito. Okay? Tapos, how about itong tension na to? So, ito yan. Kaya lang, kung titignan mo naman yung cable C, yung cable na yon is again naka-wrap around that particular pulley. So, ibig sabihin, kung ano yung tension na to, yun din yung tension na to. Eh, ano ba tong tension na to? Di ba yun yung tinawag natin na T1? So, ibig sabihin pala, eto, T1 din. Okay? And that's it. No, wala naman kasing self-weight. So, therefore, makasolve natin yung T1. Okay? So, taking summation of forces Y equal to 0, we will have tatlong T1 ay equal dapat sa 360. So, therefore, yung T1 na yan ay equal sa 120. Okay, so 120. Okay? So, ayan na. Okay, na-solve na natin yung pulley na to. So, ngayon, dahil ang goal natin makarating dito kasi gusto natin makuha itong P na to. So, lipat tayo dito, no? Kasi yan yung sunod na naka-attach no? So, doon tayo sa pulley B. D pala, sorry, D, no? So, free body diagram nung pulley B. Ayan. Okay, so ito naman yung pulley D. Okay, so tingnan natin. So, yung mga naka-attach sa kanya, ito. Actually, ito na rin yung T1, di ba? Ito yan eh. Ano pang iba? So, may naka-attach ulit dito na cable. No? Tapos ito naka-wrap around, so equal ulit. Tapos meron pa ulit dito, isa pa. So, kagaya lang siya ng pulley E. So, meron dito, tapos meron din dito. Okay? And again, dahil yan naman ay etong cable na to naka-attach around. So itong dalawang to equal ulit. Tapos itong cable na to naka-wrap around sa B. So equal na naman to. So ibig sabihin itong tatlong to equal ang tension. So tawagin na lang natin yung tatlong yon na T2. T2, T2, and T2. So therefore, masosolve na natin yung T2.
Taking summation of forces y is equal to 0, tatlong T2 ay equal sa 120. So therefore, yung T2 natin must be 40, no? Must be 40. Okay? Now, to solve for P, ang last natin na titignan, itong pulley A. Kapag tinignan mo kasi yung pulley A, isa na lang yung naka-attach sa kanya na cable. Ito yung pulley A. No? So, may naka-attach sa kanya dito na cable, tsaka dito. Pero ito na yung T2 natin. Tapos sa kabila, ito yung P. Okay? Tapos, nga pala, meron pang naka-attach sa taas at na cable ito. No? So, meron pa. So, meron pa dito. Tawagin ko na lang yan na T3. Although hindi natin yan kailangan. Pero, what's good news here is that we can now already figure out what is the value of P. Kasi lumalabas na dahil naka-attach ito around the pulley, ito must be equal to this. No? So therefore, P is equal to T2 and that is equal to 40 kilonewtons. And that will be our answer. So for number 1, that's letter C. Okay, next, number 2. If each pulley weighs 36 kilonewton, so meron ng bigat yung pulley ngayon, and W is 720 kilonewton, find the value of P to maintain equilibrium. So for number 2, ang pinagkaiba lang yung weight at saka merong weight yung kada pulley. So ngayon, pinapasolve pa rin yung P. So bali yung magiging process natin dito, same lang sa number 1, except meron tayong bigat nung pulley, no? So ganun pa rin, I will start here. So dito pa rin tayo mag-umpisa. Yun nga lang, meron na ditong bigat. So I'll just copy this, ha? For number 2. Number 2. Saan na yun? For number 2, ayun. So starting with pulley at E, yun nga lang for number 2, meron na tong ano, iba na to. This is 720. Okay? And maliban doon, meron pang weight yung pulley. So, meron siyang weight. Ang weight daw ng pulley ay 36. Okay? So yan. Well, ganun ulit, di ba? You would look at it, ganun pa rin yung gagawin. Okay, so we will take summation of forces y is equal to 0. So lumalabas, 3T1 ay equal sa 36 pababa plus 720. So therefore, T1 can be calculated. So 252. Okay? Next, lipat tayo sa pulley D. Ito yung pulley D. Okay? So ngayon, yung T1 natin is hindi na 120. 252 na. Okay? So, tapos, meron na ring weight itong pulley na to. So, sabi naman kasi kada pulley, pare-pares lang ng weight 36. Okay, so dito, ang gagawin ulit, summation of forces to solve for T2. Taking summation of forces Y equals 0, tatlong T2 ay equal sa 252 plus 36. So, T2 is equal to 96. Okay? And once again, after natin pumunta sa pulley D, kapag tumingin ka sa pulley A, lalabas ulit na kung ano man yung T2 na to, yun yung P. No?
So, similar lang ng solution. Okay, so, pero ang pinagkaiba guys, di ba T2 is 96. Pinagkaiba, meron pa tong weight. Di ba, meron pa siyang weight. Kaya lang, hindi naman kasi tayo magsa-summation ng forces dito eh. We are just using the fact that etong nakatali na to is around the pulley and frictionless yung pulley. So that's why dapat ito tsaka to equal. Okay? So yung P ay equal sa T2. So therefore, yung P ay equal sa 96. Okay? So that's letter D. And lastly, number 3, what is the ratio of W to P to maintain equilibrium if P is equal to 60 kilonewton and the weight of each pulley is 24 kilonewton? So sa number 3 guys, baliktad naman. Given naman tayo nito. Tapos, ang pinapahanap niya ay ratio ng W to P. So, ibig sabihin, kailangan natin ma-solve yung W para makuha natin sinasabi niyang ratio. So, baliktad naman. Dito naman tayo manggagaling. Solve naman natin to. So, mag-umpisa naman tayo ngayon sa pulley A. So, ganun naman. Baliktad lang. Okay, baliktad lang siya. So, for number 3. So, yung weight ng mga pulley ay 24 kilonewtons. Tapos, yung P natin ay 60. Okay, so drawing natin yung free body diagram ng pulley A. Okay, so ito yung P na 60. Tapos meron ditong weight na 24. Tapos, ito ngayon yung tension sa kabila. Once again, sanay na tayo dito sa setup na to. Lumalabas yung T2 ay equal lang sa 60. So, hindi tayo nagsa-summation of forces ha. We are just using yung idea na frictionless yung pulley, kaya ito ay equal. Okay? Walang summation of forces na involved dito. So, ngayon, lipat tayo sa kabilang pulley kung saan ito naka-attach. So, naka-attach yan dito sa D. So, yung D naman yung tignan natin. Okay? So, yung pulley D, ito yun. Okay? So, meron ditong naka-attach na tension that happens to be equal to T2, which is 60. No? Tapos, meron din dito, tapos meron din dito. Okay? And then, merong naka-attach dito na another tension. Tawagin kong T1. Okay? Tapos, meron pang weight yung pulley na 24. Okay? And based sa analysis natin kanina, dahil nga ito ay naka-attach dito, so kung ano yung tension dito, same lang dito. Tapos dahil na naka-attach siya dito, kung ano yung tension dito, same lang dito. So yung tatlong to, same lang ng tension. So meaning lahat sila tig 60. Okay? And dito we can solve for T1. So taking summation of forces Y is equal to 0, meron tayong tatlong 60 equals 24 plus T1. So therefore, T1 is equal to 156. Okay? And then continue natin ngayon kung saan to naka-attach. Naka-attach na siya doon sa malaking pulley. Diba yan, oh? Naka-attach na siya dito. Ito na yun. So, i-drawing naman natin yung free body diagram nung E para ma-solve natin yung W. Okay, so meron ditong tension. Ito yung T1 natin na 156. May another dito. Tapos may another dito. And same explanation as earlier. Etong tatlong to equal. No? And then meron ditong weight. Tapos meron pa ditong weight ng pulley na 24. Okay, so we are now ready to solve for the weight W by taking summation of forces Y equal to 0. Tatlong 156
I equal sa W plus 24. So W can be calculated. And that is 444 kilonewtons. No? And therefore, we can now answer yung tinatanong niya na ratio ng W sa E. Di ba yung W 444, yung P na given was 60, no? Ito pala. Yung P na given for number 3, ito, na 60. Okay? So, over 60. And that gives us 7.4. So, that is our answer. Okay? So, that is letter A. Okay? And that's how we solve this particular problem.